Okay, good day everyone. So I made this video para mag-speed up ta sa tuwang discussion since wala na nato na achieve ang atuang time frame nga gi-budget nako para sa tuwang discussion for the essential topics. So medyo late na ta sa tuwang discussion. So para mas madali mag-8 na lang taog video for the continuation sa tuwang discussion. So I believe nga nahuman na to ang prosecution nga pillar last discussion. But para mas maklaro, so mag-start ta sa prosecution. Kung asa ta na human last meeting. So this is our first nga discussion instead nga interactive kay dapat unta during discussion or during virtual meeting ta mag-discuss sa tuwang topics since late na ta and hapit na po ang final examination. So kinahanglan na gid nga mangita og alternative para mas mag-speed up ta sa tuwang discussion. Okay? So again, mag-start ta sa prosecution. So prosecution, it is the second pillar of our criminal justice system. Okay? Ikaduha nga haligi. Okay, diri tanan mag-start ang kaso, ang pag-file sa reklamo or affidavit of complaint gikan kang complainant didto niya i-subscribe or didto niya i-file ang iyahang reklamo kang prosecutor or kang peace officer or kang fiscal. If wala si prosecutor or si fiscal dito kang peace officer. A prosecution as a pillar of the criminal justice system simply means a criminal action. Okay? Criminal action tungod kay diri man mahitabo ang pagpasaka og kaso sa atuang akusado. Okay? Or kang accused if makita ni prosecutor nga naay probable cause after sa iyahang gikandak nga preliminary investigation. Okay? Remember, preliminary investigation, the objective or one of the objective of preliminary investigation is to determine whether there is probable cause that a crime has been committed. Kung naabagyoy krimen nga nabuhat ang gireklamo nga tao. Okay? If naa, then that's the time nga pasakaan niya og kaso or filean niya og kaso. Unsay tawag sa document nga iyahang i-file dito sa korte katong kaso na mismo. Okay, that document is called information. Okay? So criminal action diri nato makita if tinuod ba nga naay krimen or wala ang testimony or mga reklamo nga gi-file ni victim, offended party or concerned citizen against kang respondent katong gireklamo. Okay, so prosecution, it is a proceeding instituted and carried on by due course of law. Okay, before a competent tribunal for the purpose of determining the guilt or innocence of a person's charged with a crime. And also, it is used to designate the government as the party to the proceeding in a criminal action. Okay, so ang prosecution as a party siya ang mag-stand dito sa offended party. Dili ang offended party ang magkig kontra sa akusado, but ang prosecution. Okay, so muna nga kasagaran nga kaso unless lang kung private crimes ang gi-file sa offended party. Okay, kung dili private crimes, then kasagaran nga title is People of the Philippines Against the Accused. Kay ang mag-stand dito as nagpasaka sa kaso
is ang prosecution or ang government mismo. Okay? So in Philippines, who conducts the prosecution? Okay? So in Philippines, of course, ang prosecutor nato, natay ginatawag nga public prosecutor or state prosecutor. So it is a government officer tasked to conduct the prosecution of criminal actions in court. Okay? The revised rules of court expressly provides that the prosecution has the direction and control of the case. Okay? Sila ang naay power or authority. Either ipalahos nila ang imuhang reklamo as a kaso na gyud or ipasaka na ginila as kaso ang imuhang mga complaint against sa usa ka individual or dili. If wala nila gipasaka as a kaso, it means wala sila kakita og probable cause. Walay enough nga basis para pasakaan og kaso ang usa ka individual nga gireklamo ni complainant. Although in the Municipal Trial Court or MTC or MCTC, when the prosecutor is absent, the offended party, any peace officer or public officer charged with the enforcement of the law violated may prosecute the case. Okay, as I said, kung wala diha si prosecutor, pwede kayo ang law enforcement officer or any peace officer in charge sa pag-enforce sa balaod. Okay? So, but such authority shall cease upon the actual intervention of the prosecutor. Okay? Upon elevated to the regional trial court. So, common nga kaso nga i-file dito sa MTC or MCTC, dili na necessary mag-conduct og preliminary. Kay medyo inferior court man ang MTC o MCTC. That's why kasagaran nga kaso nga gaka-file dito, wala ra niabot og 4 years, 2 months, and 1 day. But what if niabot og 4 years, 2 months, and 1 day ang penalty sa kaso nga gi-file sa MTC? So that's the time nga pwede si peace officer, kung wala si prosecutor or si fiscal, pwede ang peace officer ang mag-prosecute sa kaso. Pero pag moabot sa RTC ang inyuhang kaso or ang pag-trial, then that's the time nga i-intervene ni prosecutor ang kaso. Ug siya na ang mag-take over, dili na si peace officer. Okay? Some roles of the prosecutor. So what are the rules? First nga rule gyud sa atuang prosecutor is to conduct preliminary investigation. Mao gina ang iyahang pinakauna nga trabaho. Siya ang mag-determine kung naabay enough nga ground para pasakaan og kaso ang usa ka individual. Naabay probable cause. Enough nga basis nga makapatuon nimo ang prosecutor nga naagyoy krimen nga nakomit if nagreklamo ka. Okay? To make proper recommendation during the inquest of the case referred to them by the police after the investigation of the suspect. Okay, kaning inquest proceeding, so si prosecutor gihapon ang mag-determine either the arrest was done properly or lawfully or legally. Okay? If the arrest was done unlawfully, then dili pwede nga ipasakaan og kaso ang arrested person tungod kay sa pag-arrest palang daan dili na lawful ang gibuhat sa peace officer. So dili na necessary pasakaan pa kay pag-abot sa korte inig trial ana masangit ra gyapon sa walay due process of law, wala gigamit ang legal nga arrest. Okay? Next, to represent the government or state.
during the prosecution of the case against the accused. Okay, as I said, ang atoang mga prosecutor ang mag-stand beside sa atoang mga witness, sa atoang victim, sa atoang offended party after nila gi-file ang ilahang complaint. So ang inyong witness or ang inyong victim or ang offended party katong nagreklamo, mahimo na lang na siyang witness. Okay, ikaw na lang na siya kuhaan og testimony if consistent ba ang iyang testimony or dili. Diha pud makita ni prosecutor if tinuod ba gid ang iyang file nga complaint. Okay? Next, role of the prosecutor is to act as a legal officer of the province or city in the absence of its legal officer. So, diha sa province or diha sa mga probinsya, kung wala sila legal officer or sa inyong syudad, sila pod ang pwede nga mahimong legal officer. Okay, kung kinsay tagahinguog, ang atuang city legal officer naa diha sa palace, dool sa office sa atuang mayor, diha ang office sa atuang legal officer sa syudad. Okay? Next is to investigate administrative cases. So kana siya dito na siya sa mga higher ranking na nga klase sa prosecutor ang pag-investigate sa administrative cases. Okay? So, preliminary investigation. So, as I said, preliminary investigation is an inquiry or proceeding for the purpose of determining whether there is sufficient ground to engender a well-founded belief that a crime has been committed and that the respondent is probably guilty thereof. Okay? Preliminary investigation, magkandak lang ang atoang prosecutor, ang peace officer, fiscal o preliminary investigation if niabot ang penalty sa kaso nga gi-file sa usa ka respondent sa penalty nga 4 years 2 months and 1 day or above. Kung wala ra niabot og 4 years, 2 months and 1 day, preliminary investigation is not required. Okay? Required lang ang preliminary investigation nga ikandak sa mga kaso nga niabot og 4 years, 2 months and 1 day and above. Okay? So preliminary investigation, inquiry or proceeding nga ginakandak ni prosecutor. Okay? Tanaw niya, i-evaluate niya ang testimony nga gi-file ni complainant katong iyang affidavit of complaint, ang iyang reklamo nga gi-file niya against sa another individual kung kinsa to iyang gireklamo. Okay? And then if makakita siya og probable cause, then that's the time nga mag-issue din siya og subpoena. Okay? Iyahang i-invite ang respondent, katong tao nga gireklamo ni complainant. Isyuhan to niya og subpoena or summon para maka-file og counter affidavit para pod makuha ang testimony sa side sa gireklamo, para dili pod unfair nga ang side lang sa nagreklamo or sa complainant ang gipaminaw ni prosecutor. Okay? After nakuha ni prosecutor ang side or ang testimony sa side ni respondent, katong tao nga gireklamo, then that's the time nga magkandak siya og preliminary investigation. So iyang evaluate ang duha ka testimony. Gikan kang complainant ang nagreklamo o gikan kang respondent katong gireklamo nga tao. Gipasanginlan nga maoy nagbuhat sa usa ka krimen. Okay? So iyang i-evaluate if makakita siya og enough nga ground or enough
nga basis nga naagyoy krimen nga nabuhat ang tao nga gireklamo or si respondent. Then that's the time nga maghimo siya og information para pasakaan og kaso si respondent. Okay? So, purpose or objectives of preliminary investigation. First, to determine whether a crime has been committed. Wala man ta kakita, wala ta kahibalo. Ang naalang present is na ay complainant, na ay nagreklamo niyanha sa buhatan sa police or sa opisina sa prosecutor para mag-file sa iyahang reklamo or affidavit of complaint. So, kinahanglan atong i-validate if tinuod ba gyud ang iyang gipangsulti. That's why mag-conduct og preliminary investigation to determine whether there is probable cause that a crime has been committed and guilty ang iyahang gireklamo. Okay? Next, to secure the innocent against hasty, malicious, and oppressive prosecution. Okay? Dili man pwede nga abi kay gwapa ang nagreklamo, then automatic pasakaan na to og kaso ang iyahang gireklamo, or abi kay kwartahan ang nagreklamo, pasakaan na din nato automatic og kaso ang iyahang gireklamo. Okay, remember na atay ginatawag nga due process of law. Okay, na ay fairness diha sa atuang balaod. And isa sa atuang rules is to hear both sides. So before pa moabot sa korte, paminaw na ang ilahang testimony duha. Ang nagreklamo, either offended party siya, victim, or concerned citizen, basta kay ang nagreklamo, ang nag-file og affidavit of complaint, ug ang side pod sa gireklamo, which is si respondent. Okay? And also, aside sa to secure innocence against hasty and malicious nga prosecution, also to protect the states from useless and expensive trials. Okay? Isa po na siya sa purpose kanong kinahanglan gyud nga mag-conduct og preliminary investigation, labi na og mga serious nga crime ang gireklamo sa usa ka individual. Okay? Para dili na mag-usik-usik og daghan pa kay nga budget para mag-investigate, magsweldo pa taog tao para pabantayan, para pangitaon, para dakpon. Okay? Para dili na ta mahasol kung naa manggali nagreklamo nga wala lang, trip lang niya nga nagreklamo siya. Okay? So, to protect the state from those person nga gusto lang nga ireklamo ang ilang silingan kay sampulan lang and then dili na ni padayon ang kaso. So expensive na nga trial, extra na siya nga bayro nun. Okay? So instead nga katuang i-focus sa tuang korte, dito na lang sila sa tinuod gyud nga naay nahitabo nga krimen. Okay? So that's why naatay ginatawag nga preliminary investigation. Kay kung walay makita si prosecutor nga probable cause nga naagi crime nga nagbuhat, then dili na niya filean og kaso ang gireklamo kay wala man gyud crime, walay kamatuoran ang testimony or namakak or unsa ba ka ang iyang rason nga nung wala siya nag-file og information or kaso didto sa korte. Okay? Can there be preliminary investigation? Kanusa lang ta required nga mag-conduct og preliminary investigation. So again, only those cases nga naay penalty at least 4 years, 2 months, and 1 day without regard sa fine. Dili magmatter kung pila ang imong fine or wala ba kay fine, as long as ang imong imprisonment or ang penalty nga imprisonment sa crime nga imuhang gi-violate or ang crime nga imuhang gibuhat is niabot og at least 4 years, 2 months, and 1 day ang iyahang imprisonment. Either naa or wala siya'y
fine. Okay? Take note, probable cause is also known as prima facie evidence. Instances when preliminary investigation is not required. So katong 4 years, 2 months, and 1 day nga penalty of imprisonment, that's the time nga required mag-conduct og preliminary investigation sa usa ka kaso. Pero kanus ata dili required mag-conduct og preliminary investigation even if the crime nga gibuhat sa usa ka akusado is niabot og at least 4 years, 2 months, and 1 day ang penalty. Okay, kanus ata dili na required nga mag-conduct og preliminary investigation, okay, when the offender was arrested without warrant. Okay, when the offender was arrested without warrant, preliminary investigation is not necessary. Dili na kinahanglan nga mag-conduct pa og preliminary investigation tungod lang kay naay naaresto nga usa ka person without warrant and ang iyahang kaso naay penalty nga at least 4 years, 2 months, and 1 day. Okay? Remember nga ang objective nga nung mag-conduct og preliminary investigation is to determine whether or not naay probable cause that a crime has been committed. Okay? So, kinahanglan naay probable cause. So, sa situation kung asa ang usa ka person na arrest without warrant, dili na necessary nga i-determine pa nato if naabagay probable cause. Kay ma-arrest lang ang usa ka tawo or usa ka individual nga walay warrant of arrest nga document ang usa ka peace officer is kung first na caught in the act siya. Okay? Nasakpan siya, padulong, kamulo, ug bag-o lang siya na human nag-commit sa usa ka krimen. Okay? In flagrante delicto or caught in the act during committing or mao pay pagsugod niya pagbuhat sa iyang krimen or mao pa lang iyang pagkahuman pagbuhat niya og krimen. Kana siya dili na necessary nga i-determine pa nato ang probable cause kay nakita na ay eyewitness, nakita sa duha ka mata sa police officer nga nagbuhat gid og krimen. So dili na necessary nga i-determine pa kung naabagyoy krimen kay nakita na nga naagyud siya gibuhat nga krimen ug dapat nga manubag siya sa iyahang gibuhat. Okay? So instead of conducting preliminary investigation, a warrantless arrest needs an inquest investigation. Okay? Instead nga preliminary investigation ang atoang i-conduct if you are the prosecutor, instead nga preliminary investigation, inquest investigation or inquest proceeding ang imuhang i-conduct over atong case or over atong person nga na-arrest without warrant. So, unsay purpose diay sa inquest proceeding or inquest investigation? Okay, it is to determine whether the arrest, okay, take note inquest, whether the arrest was done lawfully. Ngano man, tungod kay ang pag-arrest sa tao kung inquest proceeding is through warrantless arrest. Walay warrant ang police officer nga gidakop niya ang usa ka tawo. That means exemption na ang iyahang gibuhat. So kung ma-prove nga legal ang pag-arrest, so unsaon pag-determine if legal or dili ang pag-arrest sa usa ka individual. Okay, either gibasahan ba siya sa iyahang katungod, katong Miranda rights, nga ikaw si Juan Tarpulano gidakop ta ka tungod aning sala nga ingana naa kay katungod nga chiche boriche kana. Okay? If gibasahan siya dana, then the arrest
was done lawfully. And after gi-arrest, dapat dalon dayon ang arrested person sa nearest, okay, nearest nga hospital or medical treatment nga center para makita kung naa ba siya injury before siya gidala sa custody sa prosecutor, okay, or dito sa lock-up jail. Before siya gidala dito nga oy na siya daay injury na. Okay, so inquest investigation will be conducted by the inquest investigator. So there is no need to conduct preliminary investigation unless the person arrested asked for preliminary. Okay. As I said kaganina nga if the person was arrested without a warrant, okay, then dili na necessary nga mag-conduct og preliminary investigation. But instead nga mag-conduct og preliminary investigation, mag-conduct na lang ka og inquest proceeding or inquest investigation to determine whether the arrest was done lawfully. But if the arrested person insist nga, sir, gusto ko nga magpakandak og preliminary investigation, okay, I believe nga wala gid koy nabuhat nga krimen, okay, ingana ang arrested person, so naa siya knowledge regarding sa balaod, so pwede kaayo bisan pa og na-arrest ang usa ka individual without warrant, pwede siya mag-request, okay, kinahanglan siya mismo ang mag-request nga magpakandak siya og preliminary investigation over sa iyahang kaso. Pero kinahanglan iyahasang i-waive ang iyahang rights. Unsa nga right ang iyahang i-waive kung magpakandak siya og preliminary investigation? The rights to speedy trial or magpirma siya og waiver kung asa iyahang gi-waive ang iyahang rights under sa Article 125 sa Revised Penal Code, which is ang delayed in the delivery of arrested person in the custody. Okay? Kung asa dapat unta dito na siya sa custody dalon sa prosecutor or pasakaan na siya og kaso diretso. Pero kay nag-request man siya nga mag-conduct or magpa-conduct siya og preliminary investigation, so malangan gamay ang iyahang kaso. So dili sa siya i-turn over dito sa jail facility, dito sa siya ibutang sa lock-up jail para maghulat kung kanus siya bisitahon sa prosecutor para mag-conduct og preliminary investigation. So take note, if the person was arrested without warrant, bisan pa og nilapas or niabot ang iyang penalty sa 4 years, 2 months, and 1 day nga imprisonment, as long as warrantless arrest ang gibuhat sa iyaha, dili na necessary nga mag-conduct og preliminary investigation.